Ngayon, saan nakuha ng lahat na, lalahatin na po natin, lahat ng mga relihiyon na ngayon, kasama na MCGI Cares, saan nila nakuha yung kanilang kahalalan, yung kanilang karapatan? Paano sasawayin? 1.13 ng Tito. Sawayin mo, may kabaksikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Gusto mong gumaling ang tao? Pag mali, sawayin. In the name of Jesus. Gusto namin kayong malita. Si Jesus Christ dito na nakatira sa akin. Ang pagmamahal sa kapwa, pati yung nasa labas ng iglesia nila, pinakikialamang hatulan. Sa Biblia, ang sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahatol. Pag walang kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Unang-una mga kaibigan ay gusto ko munang bumati sa lahat na ating mga taga-subaybay dito sa ating programang Expose the Truth. Gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo kung ano po ang masasabi po ninyo itong doktrina o pagkaunawa ni CJ Perez. Si CJ mga kaibigan ay ito yung kasakasama ni JR Badong na nagla-live dyan po sa kanilang programa. At ewan ko kung ano yung purpose yung kanilang programa, pero karamihan kasi na mga tinatapik nila ay MCGI na kung saan pinamamalian nila yung pamumuno ng MCGI. Pero ganun pa man, labas na tayo doon, no? Hindi natin alam kung ano po yung mga mabibigat na dahilan kung bakit nila nilalabanan ang mga adhikain ngayon ng programa ng MCGI na dati naman ay ginagawa na yan panahon pa na buhay ang ating kapatid na Eli, at andun din itong mga kaibigan natin, si JR Badong at saka si CJ Perez, at pati yung kasakasama din nila na babae na si Sister Nikki ang pangalan. Ngayon mga kaibigan, ang pananaw po ngayon, ewan ko lang kung magkakasama po sila sa pananaw o sa pananampalataya, kasi lumabas na sila doon po sa MCGI. Ewan ko lang kung bumuo na sila ng ibang grupo nila o organization or samahan, ewan ko lang. Pero ayon sa pahayag ni CJ, mga kaibigan, ay na aking nakita, ay parang ayaw na niya yung grupo, yung physical na grupo ng mga mananampalataya. Mukhang ang gusto lamang po niya o ang kanyang tindig ay spiritual na ginagawa, yung relihiyon. Ewan ko ano yung ibig niya sabihin. Sana nga itong kaibigan natin ay makapasok din sa ating live para matanong natin siya. Hindi naman yung away, kasi ang gusto ko na maganap dito sa aking programa mga kaibigan ay wala na sana yung bangayan na walang kabuluhan. Kung may mga bisita tayo at ayaw niya o hindi niya tatanggapin yung ating pinapahayag, mabuti siguro bigyan ko na lang ng oras, ipahayag niya yung kanya, bahala na ang taong bayan. Kasi ang napansin ko sa mga nakaraan ay yung tanungan, umaabot yung punto na taltalan, makapagwika ka pa ng mga hindi kanais-nais na salita. Alam nyo mga kaibigan,
pansin ko, hindi na po, ano yon. Kaya nauunawaan ko yung, yung prinsipyo ng Kuya Daniel ngayon, na ayaw na niya yung mga taltalan, ayaw na niya yung debate-debate kasi nakakaano lang mga kaibigan, no? Pahangas lang. Ang nangyayari kasi ay pagalingan, patalinuhan, kapahangasan lang mga kaibigan. Kaya dyan ko hinahangaan ang prinsipyo ni kapatid na Daniel o yung namumuno ngayon sa MCGI, mga kaibigan. Bagamat ganun pa man, may mga hindi nakakaunawa at hindi kayang tanggapin, at lalong-lalo yung mga kaibigan natin tulad ni CJ, ni J. Arbadong, Willie Santiago, si Ulysses, no? Ewan ko, mayroon pong mabigat siguro na dahilan na ayon nga sa mga komento ng mga iba ay dahil sa personal, dahil sa position, dahil sa pera. Well, ewan ko, no? Pero ang gusto ko lamang pong ipapansin sa inyo mga kaibigan na taga MCGI, kasi itong video na aking ipapalabas, video ito ni CJ at tanong niya ito sa mga MCGI member, mga kaibigan. Bagamat marami ding nagtatanong sa atin na mga nagko-comment dyan po sa comment section, hindi ko na lamang po binabasa at sinasagot kasi labas na ako ron. Hindi po ako ang dapat sumagot sa inyong mga katanungan, lalong-lalo yung mga tungkol sa 52. Ano ba yung 52 na yan, no, mga kaibigan? Pero alam ko, alam ni itong kaibigan natin na si CJ Perez. Kay CJ Perez, mga kaibigan, para sa kanya ay wala na yung pisikal na relihiyon. Ang tindig niya o ang ipinaglalaban na niya ngayon ay yung spiritual na relihiyon. Hindi ko lubos maunawaan, mga kaibigan, kasi konti lang itong video na pinaksa niya. Hindi naman ako nanonood sa buong video nila kasi napakahaba po yung mga live stream nila. At saka yung mga topic naman nila ay puro pangungutya. Pero siguro may dahilan sila. Ewan ko lang kung mabuti yung dahilan nila, bahala na sila doon, mga kaibigan. Pero kayong mga miyembro ng MCGI na nakasubaybay sa akin, ano po yung maisasagot nyo o masasabi po ninyo dito sa tindig ni CJ Perez na ang relihiyon daw ay hindi na po pisikal, kundi spiritual? Patugtugin ko muna, mga kaibigan, para makita po ninyo ang ibig kong ipakita sa inyo. Dako na po tayo doon sa paksa natin, mga kapatid. Part po ito nung paksa natin na iglesyang spiritual. Meron akong isang nakita na comment, nagdi-disagree siya doon sa hindi spiritual yung iglesia, kailangan may physical. Alam niyo, mga kapatid, wala akong tutol doon sa sinabi. Tama yung mga sinasabi, mga sinite na talata. Meron talagang physical na iglesia. Pero ito po ang malinaw na katotohanan. Totoo yung may physical na iglesia sa panahon ng mga apostol. Ngayon, saan nakuha ng lahat na, lalahatin na po natin, lahat ng mga relihiyon na ngayon, kasama na MCGI Cares, saan nila nakuha yung kanilang kahalalan, yung kanilang karapatan para magtayo ng iglesia at i-link nila ang sarili nila sa nasa Biblia? Sino? Saan kayo kukuha ngayon
ng katunayan ninyo na kayo ang talagang samahang literal dati na iglesia ng Diyos. Nasaan? Hindi mo kailangang i-prove yun. Bakit? Kaya nga ang Panginoong Hesukristo, kaya nga doon sa talata di ba? Ito ang nasa likuran ko. Siya ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu at apoy. Bakit? After na nung literal na iglesia, wala na. Wala na. Di magiging unfair sa mga Muslim. Hindi naman doon open ang Biblia. Ngayon sasabihin, kasi may ibang paraan. Yun na nga yun Kaya nga ang bagong tipan, nakasulat sa puso. Yun na nga yun. The very reason yung kino-contest mo na merong ibang paraan doon, hindi mo masasabing kapatid yun ni Kristo. Ha? So, ibig sabihin, dalawa langit. Nakuha niyo yung common sense, mga kapatid. So, may isa, hindi kapatid si Kristo, maliligtas. Merong isa, kapatid si Kristo, maliligtas. Pwede ba yon? Pwede ba yon? Kasi nga, ang bagong tipan nakasulat sa puso ng tao. Yan. Etong isa, part po ito nung paksa natin. Ang tanong po kasi, actually kasama naman ito, pero basahin ko yung para mas maganda po yung natin, pagtatalakayan. At alam ko, relate din kayo dito. May isang kapatid, sabi niya, Brad, good PM po. Kasi dapat may iba pa akong itatakel, pero inuna ko na ito. Brad, good PM po. Magtanong po sana ako tungkol sa nabanggit nyo kahapon sa live. Yung iglesia na nag-abulo yan, sabi nyo po, hindi siya totoo. Paano po yung nakalagay sa talata na ang pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan? O yan. Ang ganda ng tanong niya. Dapat hindi pa yan Pero nangako kasi ako doon sa kapatid. Sabi ko, ang ganda po ng tanong nyo. Sabi ko, sige po, uunahin na po natin yan. Sabi ko. Basahin po natin yon mga kapatid. Yung Hebreo 13:16. Yan yung tinatanong po niya So, lundag po tayo doon. Datapwat, ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Kaya mga kapatid, huwag po natin kakalimutan. Sa paggawa po natin ng mabuti, ay may kalakip pong pag-aabuloy. Kaya, huwag po natin pababayaan mga kapatid. Utos po yan ng Diyos na mag-abuloy. Utos po ba mga kapatid? Utos po. Malinaw, nasa talata Kaya, papasok ngayon. Paano nga naman yung spiritual na iglesia? May abulo yan. May abulo yan. Paano ngayon? So, yan po yung video mga kaibigan. Hindi ko na pinutol kasi 5 minutes lang naman po yon. So, malinaw sa atin na doon sa kanyang paksa tungkol po sa spiritual na relihiyon na hindi po physical, maliwanag na mayroon pong nag-comment na tumutol po doon tungkol sa kanyang pinaksan na wala na yung physical na relihiyon kundi spiritual. Alam nyo, ilang ulit kong pinanood po yung kanyang sinabi na spiritual. Masasabi kong meron din siyang point, mga kaibigan. Meron din point itong sinabi ni CJ Perez. Kaya nga, mas maganda pa sana kung makausap natin ito sa live para mas lalo nating matanong sa kanya, mga kaibigan. Kasi may punto po sa kanyang sinasabi na yung spiritual na iglesia
at yung physical na iglesia. Nga lang, mga kaibigan, hindi ako kumbinsido na wala yung physical na relihiyon o yung samahang physical, mga kababayan. Kaya nga, hindi ko alam kung payag din siya yung ganun. So dito, makikita natin na si CJ Perez, mga kaibigan, ay ayaw na niya yung physical na grupo o yung grupo ng mga relihiyon. Kaya siguro, magkakasama man sila ni J.R. Badong at saka ni Nikki, ewan ko, ano pangalan nun, no? Sister Nikki. At saka itong si CJ, tiyak na tiyak ko po, ayon sa kanyang sinabi, wala po silang organization na magkakasama. Ibig sabihin, magkakasama lang sila sa live stream para magtulong-tulong para labanan ang adhikain ng MCGI. Pero hindi sila magkakasama sa isang grupo. Ewan ko kung tama yung nauunawaan ko sa iyo, kaibigan CJ. Pero ganun po yung pagkaunawa ko doon sa mga pahayag mo na hindi na physical. Meron pa akong napanood sa kanya na ang pagkakatipon physical ay yung kumakain lamang po kayo sa mesa, mag-iina, mag-aama, at nag-usap-usap kayo sa salita ng Diyos, pagtitipon na yon, sabi niya. Well, hindi naman ako tutol doon, no, mga kaibigan. Pero ang isa sa mga tinututulan niya yung tulad yung gathering, no, yung mayroong gathering na may pagpupulong, may prayer meeting, ganon. Yun po yung naunawaan ko na pinupuksan niya o tinututulan niya na wala na yon kundi spiritual. Alam niyo mga kaibigan, yung pagsamba po kasi, kung atin pong titignan sa Biblia, ang huli niyang sinabi kasi yung tungkol sa abuloy. Paano na po yung pag-abuloy kung spiritual? Ano po yung spiritual na pag-abuloy? Yun yung iniwan niyang sagot. Well, hindi ko alam kung asan yung susunod na paksa niya. Sana CJ Perez, kung mapanood mo ito, sana mabigyan mo ako ng link ng iyong paksa para baka sakali mapagdugtong ko yung paksa mo, no? Ganun pa man, tutol ako sa sinabi mo na wala na yung physical na relihiyon. Pero ayon sa iyong sinabi na spiritual, may point ka doon, mga kaibigan. Kasi ganito, siguro ang point ni CJ Perez kung bakit ayaw na niya yung physical na relihiyon na dapat mayroon kang grupo and then kapag magbigay ka ng abuloy ay ibigay mo doon, yun ang ayaw niya, no? Kasi mga kaibigan, hindi pulingid kasi sa panahon natin, nag-aabuloy ka nga sa isang relihiyon, sa isang grupo, isang sekta. Kasi mananiniwala ka sa kanilang mga sinasabi. Pero minsan yung abuloy mo kung saan-saan lang napupunta Yung abuloy mo kung saan-saan lang ginagamit. Yung abuloy mo ay kung ano-ano lang ang pinanggagamitan. Minsan pa nga mga kaibigan sa mga born again, yung mga pastor ng born again, mag-aano sila ng harvest festival. Mag-aano sila ng ambagan. Pero yung tithes, kukuha sila ng tithes. Pero alam nyo, may mga napapansin akong mga pastor, mga kaibigan. Kaya hindi ko nauunawaan ko yung gustong i-point ni CJ dahil may mga pastor kasi kumukuha ng mga abuloy, mga tithes, pinambibili lang ng cellphone, pinambibili lang ng gadget, walang kabuluhan. Kaya
mag-abuloy ka, ganun po ang panggamitan. Huwag ka na lang mag-abuloy. Gawin mo na lang spiritual. Gaya ng sinasabi ni CJ Perez. Maraming mga relihiyong ganon, mga kaibigan. At yun lamang po ang gusto itong mga ibang relihiyon. Hindi ko linalahat. Si kapatid na CJ kasi ay nilalahat niya eh. Pero hindi ko nilalahat, mga kaibigan. Meron ding mga grupo, alam mo yun, mahirap lang kasi magsalita, mga kaibigan eh. Kasi ako, may sarili din akong grupo eh, mga kababayan, no? At may sarili akong lokal na hinahawakan. Yung sarili ko, yung ako mismo ang nangangaral doon sa grupo ko na yan. Pero maliban doon, may grupo talaga ako na tulad sa grupo ng mga relihiyon, mga kaibigan. Ako isang isang ordinaryong leader lang sa iglesia at mayroon akong sariling lokal na ako mismo talaga yung At ginagamit ko, hindi ko naman ipinagkakaila at idinideny. Yung mga turo ng ating kapatid na Eli ay ginagamit ko at talaga yun po yung aking itinuturo sa iglesia. Yan po, mga kaibigan. Kaya nga ako tutol doon sa sinabi ni kaibigan CJ. Pero nakukuha ko po yung kanyang point na spiritual kasi nawawalan na siguro siya ng gana, ng tiwala sa mga grupo ngayon na tumatanggap ng abuloy, tithes, ambag o ano-ano mang ang tawag, mga kaibigan, na ito'y hindi po ginagamit kundi nagpapayaman lamang po ang isang pastor. Gaya na lamang po ni Kibuloy, mga kaibigan at mga kapatid, no? Na si Kibuloy ay ganon. Meron akong iparinig muna sa inyo, no, bago ko komentuhan o ipagpatuloy itong komento ko sa video ni kapatid na CJ Perez, no. Yung video, isang testimonyo po ito doon sa Senate na kung saan yung dating alipores ni Kibuloy, kung paano niya ito, panurin na lang natin. Dati po akong full-time din, 1993. Katulad din ng iba, pinapaginawa din kami taga-produce ng pera through sa paglilimo sa iba't ibang paraan. 2021 November 25 lumabas ako kasi nagkaroon ako ng ulcer. Year 2021 April, naimbitahan yung anak ko na 13 years old. Actually, 3 sila. O yung kasama doon yung anak kong 13 years old sa Angono KLC para daw sa preparation for youth camp. Tapos pinayagan ko lang kasi mas gusto ko kasi bilang isang ina, gusto mo mga anak mo mapalapit sa Diyos para hindi mapariwara. Dumating yung gabi, yung 2 anak ko na lang ang nakauwi. Yung panganay ko tsaka yung sumunod ko sa bunso. Yung 13 years old ko, hindi nakauwi, hating gabi na. So wala akong alam. Tapos nalaman ko na lang sa may kapitbahay ko na member din nila na dinala pala yung anak kong 13 years old sa tinatawag nilang glass house. Itong glass house na to, ito yung dinadalhan nila ng mga young people na nare-recruit nila for training sa logistics, yung pagtitinda. Tapos, after 3 days, sa pangungulit ko doon sa ministro nila, nakausapin ko yung anak ko. Nakausap ko siya sa cellphone through sa youth leader na na-assign si Rima Faune. Bigla akong nagulat dahil ang nag-iba yung salita niya. Mama, hindi na ako mag-aral. Kasi babalik na ang Panginoon. Tapos si Pastor Kibuloy mag-glorified na. So nagulat ako kasi masipag yun mag-aral. Sabi ko, anak, kahit pa mag-glorified si Pastor Kibuloy or bumalik ang Panginoon, magpatuloy ang mundo, hindi totoong matunaw ang mundo. Kailangan mong mag-aral kasi yun ang tama dahil minor ka. Tapos hanggang sa hindi ito na yung gusto ko. Magtinda na lang habang buhay para sa anak, para kay Pastor Kibuloy. Kaya gusto daw niya makarating sa 7th heaven. Pinaka-worst na, sinabi ni isang anak sa isang ina, Mama, hindi naman talaga kayo ang tunay na may-ari ng buhay namin. Mama, hindi naman talaga kayo ang tunay na may-ari ng buhay namin. Ginamit lang kayong instrumento ng Diyos para mailuwal kami. Pero ang nagmamay-ara sa amin si Pastor Kibuloy, ang anak ng Diyos. Pero ang nagmamay-ara sa amin si Pastor Kibuloy, ang anak ng Diyos.
Dito ang pinakamalaking problema, ma'am, dahil pineke nila yung pag-aaral ng anak ko. Kinuha nila yung report card, previous report card ng anak ko ng grade 8, tapos PSD. Kunyari, in-enroll nila. Pero sa isip ko bilang isang ina, paano ang isang bata nakakapag-aral ng mula umaga hanggang gabi, madaling araw, nagtitinda ng otak? Di ba hindi yun, hindi dapat? Paano makapag-aral isang bata? 13 years old lang yung anak ko. Nagpatulong ako sa teacher niya dati, grade 7. Ma'am, pakitrace kung talagang ba na-enroll ang anak ko. Wala siyang makitang pangalan ng anak ko naka-enroll. Pero sinabi niya naka-enroll. Sabi ko, pupuntahan ko yung hideout nyo kasama ang DSWD at DepEd. May kausap na ako. Siguro sa takot nila mama iskandalo, hinatid nila yung anak ko sa bahay. Pinatanong ko po sa teacher, pina-interview ko ma'am siya sa teacher. Kung nag-aral ka, sino ang teacher mo? Kung online man o sino ang principal mo sa JMC? Ma'am, Jose wala po Maria siyang College. alam. So ayan po mga kaibigan, ang testimonya itong isang miyembro dati ni Kibuloy dyan po sa Kingdom of Jesus Christ, no, mga kaibigan. Na kung saan po ay ang kanyang testimonya ay tungkol po doon sa ginawa ng kanyang anak na idininay ang kanyang anak at nakuha ni Kibuloy o na brainwash ni Kibuloy yung bata. Mantakin mo yun, nawalan na ng gana yung bata ng pag-aaral at magtinda na lamang po. At yung paninda o yung makita sa pagtitinda ay ibibigay lahat kay Kibuloy. Ibibigay lahat. Kaya ganun pala kagrabe kayaman si Kibuloy kasi tulad ni Argel Pagara na nasa Hawaii, mga kaibigan, yung laging pumapasok sa ating live stream. Siya ay may mga alagang manok yata, mga baboy o may mga paninda rin siya. At lahat ng yon ay ibibigay kay Kibuloy. Dollar ang usapan, no? Kaya ganun kayaman itong si Kibuloy. Ganun pa man mga kaibigan. Yan ay dahil sa kanilang pananampalataya kay Kibuloy na si Kibuloy talagang dinidiyos na nila. Dinidiyos na nila. At kaya nilang i-deny, kaya nilang talikuran ang kanilang ina, lapastanganin gaya ng pinaliwanag itong miyembro dati na matindi yung paglapastangan ng kanyang anak sa kanya dahil lamang po sa pagsamba niya kay Kibuloy kasi si Kibuloy daw ang nagmamay-ari sa kanya eh. Alam niyo mga kaibigan, isang kapusungan yung angkinin mo na pagmamay-ari mo yung isang tao na ikaw ay isang nilalang din. Kasi ewan ko kung paano kasi na brainwash itong mga miyembro ng KOJC, pero ganun pa man nasa kanila na yan, no, mga kaibigan. Pero ang isa sa nakamamanghang sinabi nito ay yung kung bakit hindi na daw mag-aral yung bata ay dahil naitatak o naipangaral sa kanyang isip na wag na kayong mag-aral dahil babalik na ang Panginoon. At si Pastor Kibuloy daw ay mag-glorified body. Ito, kung Biblia ang batayan, walang katotohanan na mauna si Kibuloy mag-glorified body. Tinitiyak ko yan dito sa aking programa, Argel Pagara. Wala kang mahintay na kapag si Kibuloy ay hindi mag-glorified body yan. At yung aral ni Kibuloy na ang mundo'y hindi mawawala, hindi po totoo yun, mga kapatid, na ang mundo ay hindi matatapos sapagkat sa Biblia, mga kaibigan, ay may katapusan ang mundo, no? May katapusan ng mundo. Basahin natin dito po sa sinulat ni Apostol Pablo sa 2 Korinto Kapitulo 4 sa versikulo 18.
kayo ang magsasabi, mga kaibigan na nakasubaybay, kung ang mundo ay hindi matatapos. Heto, dito sa 18 sabi, samantalang sabi ni Pablo, kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita. Bakit? Sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. May hindi magtatapos, walang hanggan. Ano yon? Yung mga bagay na hindi nakikita. Pero yung mga bagay na nakikita, gaya ng lupa, gaya ng mga kahoy, dagat, pati yung langit na ating nakikita, lahat ng yan, mga kaibigan, mga mawawala. Mawawala po yan, mga kababayan. Kaya, ewan ko lang kung paano na brainwash itong mga alagad ni Kibuloy. Maliwanag po na hindi po sila nagbabasa ng Biblia kasi napakalinaw po yung sinabi ni Apostol Pablo na lahat ng mga bagay na nangakikita ay may katapusan, mga kababayan. Doon pa lang makikita na natin na si Kibuloy, mga kaibigan, ay nagsasalita ng wala sa Biblia, hindi po tama po yon, no? Isa pang talata dito po sa Hebreo chapter 12 sa verse 26, ganito ang sinasabi din. At tayo naniniwala na si Pablo din ang sumulat ng Hebreo, no? Sabi niya na ang tinig na yaon ay nagpayanig noong nang una. Datapwat ngayoy, nangako yung tinig, yung nagsalita, nangako siya, sabi, na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati langit. Yung nagpayanig na yon, yung sinasabi, tinutukoy dito ni Apostol Pablo, ay yung kung kailan niyanig ng Diyos ang lupa sa panahon ni Noe na nahati po ang lupa at bumaha sa buong sangkatauhan, mga kaibigan, na pumukaw sa napakaraming mga masasamang tao. Ngayon, nangako yung nagpayanig sa panahon na yan, nangako na minsan pa sabi, yayanigin ko, sabi niya, minsan pa yayanigin ko ang lupa. Pero hindi na lamang po lupa, sabi niya, kundi pati langit. So may panahon, pagkakataon na magaganap, ngunit hindi pa nangyari, na yayanagin ng Diyos ang mundo katulad ng pagyanig na nung una sa panahon ni Noe, at hindi na lamang po lupa, pati langit, mga kaibigan. 27. At itong salita minsan pang ay pinakakahuluganan ang pag-alis niyaong mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa, upang mamalagi ang mga hindi niyanig. So kung ano po yung hindi niyanig, yun po yung mamalagi. Pero lahat, walang hindi yayanigin na nakikita. Miski nga langit yayanigin Pero yung hindi natin nakikita na third heaven, sabi nito may 7 heaven pa daw, no? Pero ang Biblia ay third heaven lang ang ating nakikita. Yun ang hindi yayanigin, hindi natin nakita yun Pero itong nakikita nating langit, yayanigin. At lahat ng mga niyanig, sabi ng Biblia, ay aalisin. Aalisin para mamalagi yung mga bagay na hindi nakikita na hindi niyanig. Kaya itong doktrina ni Kibuloy na mamalagi ang mundo, magpatuloy-tuloy, mali po yun, hindi po yun totoo. Argel Pagara. Yan po ang maliwanag. At ito, mga kaibigan, ang isa sa mga naging dahilan
siguro ni CJ Perez kung bakit niya sinabi na wala na yung physical na relihiyon, kasi nawawalan na siguro ito ng tiwala sa mga relihiyon, katulad yung relihiyon na itinatag ni Kibuloy na tanggap lang ng tanggap ng pera, nagpayaman ng gusto at ginastos sa bagay, marami naman pong naitatala na ginagawang mga medical mission, eskwelahan, pagtulong si Kibuloy, mga kaibigan, no? Kaya yun din ng kanyang ipinaglalaban, mga kaibigan. Pero yung kukuha ka ng abuloy sa kanto-kanto at ibigay mo lahat, wala kang ititira sa iyong sarili, ay sobrang ano yon, mga kaibigan. Ako man ay sang-ayon ako sa hindi karapat dapat pagbibigay ng abuloy yung ganyang klaseng relihiyon, mga kaibigan, no? Kung ganun lang ang relihiyon mo, tama siguro si CJ Perez na mas maganda yung spiritual na relihiyon na lang, no, mga kaibigan. Kasi sa Biblia may sinasabing pagsamba. Ang pagkaunawa kasi ng mga tao, yung relihiyon, kapag tumutukoy ka ng relihiyon, ay yung grupo, sekta, agad-agad, mga kaibigan. Pero yung relihiyon po ay pagsamba. Ang isang klaseng masasabi natin kalugod-lugod na relihiyon, na pisikal na pagsamba, pero ito siguro yung tinutukoy ni CJ na spiritual, mga kaibigan. Sabi dito, ang dalisay na relihiyon o pagsamba at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian, at pag-ingatan walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. So yung dapat na pagrelihiyon, dapat na pagsamba, ang isa doon, mga kaibigan, na nakakalugod sa Diyos na pagsamba, yung pag-ingatan mo ang iyong sarili sa sanglibutan. Kasi ang sanglibutan ay napakarami na po ang kasamaan. Pag-ingatan mo ang iyong sarili sa sanglibutan. Ngayon po, ang isa pa ay dalawin ang mga ulila. Tumulong. Yun ang ibig sabihin ng Biblia. Ngayon, kung wala yung pisikal na relihiyon, paano po maganap yung pagtulong, pagdalaw? Yung tao na nagutom ng isang kainan at pinakain mo, isang uri ng pagsamba, pero alam nyo, hindi ako mas lalo kang nakakatulong kung mayroon kayong mga organization para magtulong-tulong din para kayo'y makatulong. Gaya po ng ginagawa ng MCGI. Well, nanggaling po si CJ Perez sa MCGI, maaaring meron siyang nakita siguro na kababalaghan. Hindi ko man masabi kasi hindi ko naman alam, mga kaibigan. Wala naman ako dyan. Ewan ko kung ano yung point niya doon. Bakit siya lumayas? Yung mga sinasabi naman nila, yung mga pinaparatang nila sa MCGI, tingin ko panahon ng ating kapatid na Eli na sila'y nandyan pa. Ginagawa na yan Yung mga ipinaparatang nila sa MCGI ngayon, tingin ko, mga kaibigan, meron pa po ang kapatid na Eli noon. Dati na ginagawa na yan mga kababayan. Nandyan pa sila. Pero bakit noong meron si kapatid na Eli, hindi sila nagprotesta gaya ng ginagawa nila ngayon?
But ngayon wala na ang kapatid na Eli ay saka sila nagpo-protesta laban sa adhikain ng MCGI na ang tingin ko naman mga kaibigan ay parang wala namang problema. Ewan ko lang, no, mga kaibigan, kasi sabi ko nga wala naman ako dyan. Kasi mayroon po akong sariling lokal sa aming grupo. Ginagawa din namin yung mga bagay na ipinapangaral ng ating kapatid na Eli na galing sa Biblia. Hindi po aral ni kapatid na Eli, kundi aral po ng Biblia. At yung tanong ni CJ Perez ay sinagot na po yan ng ating kapatid na Eli at may napalabas po ako na video na sagot dyan, kapatid na kaibigan CJ, no? Na yun din ang ipinansagot ko sa mga nagtatanong sa akin. Kaya yung ginagawa po ng MCGI na pagtulong, siguro kung nag-abuloy ka dyan at nakikita mo naman na ganyan ang pinupuntahan, okay lang naman siguro. Okay lang naman siguro. Pero kung tulad yung mga ibang sekta na yung sinabi ko nga mga kaibigan na yung mga pastor na iba mag-conduct ng Harvest Festival, and then kapag nagbigay po yung mga tao ay may nakikita kasi ako na ibili lang ng cellphone. Yung mga iba rin mga kaibigan ay kapag natapos na ang Harvest Festival at na tumanggap ng mga ikapo ay kinabukasan ay naglabas na siya ng motor, naglabas na siya ng kotse, naglabas na siya ng mga hulugan, mga kaibigan. Tapos ginawa ng na dapat tuwing harvest time mayroon pong Harvest Festival para may panghulog. Yan yung mga ayaw siguro ni CJ, mga kaibigan. Ako hindi naman po ako tutol doon kasi marami talagang ganon. Mapagsamantalang mga mangangaral, mga kaibigan. Pero hindi naman lahat. Alam naman po natin yung sarili nating mga mga kaibigan. Dito mga kapatid, nakikita ko po yung point niya pero hindi ako sang-ayon na wala na po yung gaya ng ginagawa ng mga apostol noon na physical na gathering. Hindi ako po sang-ayon doon. Tutol po ako doon. Kailangan pa rin yung tinatawag na physical na gathering. Kasi yung physical na gathering mga kaibigan, nagpapatibay din yon ng pananampalataya. Dito sa Hebreo chapter 10, sa verse 25, mga kababayan, ganito ang sinasabi, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Physical ito Physical na pagkakatipon ito Bakit? Kasi sabi dito, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. So, ginagawa din ng iba ito. Alin, yung physical na pagkakatipon. Bakit tayo nagkakatipon ng physical? Kundi mga aralan sa isa't isa. So, ang gawin po pala, yung physical na pagsamba, physical na gathering, pagtitipon, ang gagawin po doon, mga aralan sa isa't isa. Yun po yung gagawin. Mga aralan sa isa't isa. At lalo na, sabi dito, na kung iyong namamalas na nalalapit na ang araw. Yun po yung gagawin ng physical na gathering. Paano mo gawin yon? Para kay CJ Perez, yung mag-iina, mag-aama, kapag kumain po sila doon sa bahay, yun yung physical na gathering para sa kanya. Siguro mag-aralan sila doon. Pero kayo, payag kayo sa ganon?
mga kaibigan. Para sa akin, yung physical na gathering na hindi dapat natin pabayaan, mga kaibigan, yun po mga kapatid ay sa iglesia ginagawa yan sa grupo yan mga aralan Bakit? Kasi ang ginagawa mo na yan, pagbabantay, no? Doon po sa nalalapit ng pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo para mapag-aralan nyo ano po yung mga palatandaan, ano po yung mga sign, ano po yung mga dapat gawin, ano po yung pagpupulong, paano kayo makatulong, paano kayo makasamba sa spiritual na pagsamba sa mga tao. Ganun po mga kaibigan. So, ganun pa man, meron din point itong si CJ Perez mga kaibigan sa kanyang mga pinahayag na spiritual na relihiyon. Pero hindi ako sang-ayon na wala na yung physical. At yung tanong niya na paano nyo ikinapit na kayo ang totoo. Sa tingin ko naman mga kaibigan, bagamat siguro meron siyang dahilan kung bakit niya sinabi. Pero ang sinasabi naman ng ating kapatid na Eli, hindi naman po siya nagtayo ng ibang iglesia, kundi yung napakinggan niya sa ating Panginoong Jesucristo at ang mga apostol, nabasa niya ang Biblia, isinagawa niya, ginawa niya, mga kababayan, yun ay ang spiritual na pag-anib. Nauunawaan ko yung point ni kapatid na Eli. Pero ang mga iba kasi mga kababayan ay hindi nila nauunawaan yun Pero nauunawaan ko, alam ko naman na nauunawaan ni CJ Perez alam niya yung aking sinasabi nung araw, mga kaibigan. Bakit? Kasi mga kapatid, ayon kay kapatid na Eli, nagbasa ng Biblia at nabuksan ang kanyang pagkaunawa, isinagawa niya, yun ay spiritual na pag-anib, hindi physical, hindi literal na pumunta sa Jerusalem, kundi binigyan siya ng diwa. Napakaganda yung paliwanag ng kapatid na Eli tungkol po dyan May nagtanong sa kanya tungkol po dyan, mga kaibigan. Hindi ko lang kasi mahanap yung video. Pero napakaganda kung paano ang kapatid na Eli ay umanib sa iglesia ng Diyos na nasa Biblia. At hindi yung MCGI, yung original, kundi yan ay umanib lamang po. Yun po yung paliwanag ni kapatid na Eli. Ngayon, kung sinasabi ngayon ng MCGI na sila yung karugtong, sila yung totoo, at wala nang iba, siguro, mga kaibigan, bahala na po kayo, no? Pero sa akin, ang tunay na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ay yung tao na sumusunod at sumasampalataya sa aral ng Biblia. Yan lamang po mga kaibigan. Maraming salamat po sa nag-antabay hanggang sa pagkatapos. Sana po ay tuloy po kayo sa ating programang Expose the Truth.